Gabi na nang nagising ako kaya bumangon ako at nagluto ng adobong manok. Alam kong ilang sandali lang ay nandito na si Sig kaya binilisan ko ang pagluluto ko. Sakto naman na may narinig ako sa sakyan papasok sa bahay. Alam kong siya na yun. Yung bumukas ang pinto ay pumasok si Sig. Akala ko siya lang yun. Yun pala may kasama pala siya. Ang kasintahan niya. Sobrang ikli ng pananamit nito. Yung tipong makikita na ang kaluluwa at mukhang labas pa ang hinaharap. Dahil naman sa nipis ng suot nito, tumingin sa gawi ko si Sig. Biglang napawi ang ngiti ko at napalitan ng seryosong mukha. Tumingin din sa akin yung kasintahan niya na para bang nangiinsulto. Kaya pumasok na lang ako sa kwarto ko. Narinig ko pa ang pinag-uusapan nila. Viana, hintayin mo ako dito ha. Magbibihis lang ako para makakain na tayo. Sige sige babe. Sagot naman ito. Ilang sandali pa may kumato kaya tumayo ako at binuksan ito. Alam kong asawa ka niya at nagpapanggap lang na isang katulong. Sabi nito habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Bigla naman akong nagulat sa nasabi niya. Ha? Paano mo nalaman? Tanong ko dito. I have my ways at alam kong hindi ka mahal ni Zeke. Wala ka bang planong tumakas? Tanong pa nito. Ha? Wala. Bakit? Alam mo ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung nakikisalo sa love life ko. Sabi nito tiningnan akong mariin. Wala akong pakialam sa love life mo. Sabi ko at pinagsara ng pinto. Ilang sandali pa narinig ko na lang na kumakain na sila. Gusto ko nang kumain. Gutom na ako. Pero ayokong makita silang dalawa. Masakit sa kalooban ko. Para tingnan sila na para bang mahal na mahal nila ang isa't isa. Ang dami pumapasok sa isip ko. Kung bakit niya ako pinakasalan. Kung bakit niya ako ginagawang katulong. Bakit palagi na lang niya ako sinasaktan. Kung bakit hindi na ako nagawang dalawin ng pamilya ko. Lahat niyan gusto kong malaman at alam kong si Ersa lang makakatulong sa akin kasi mas mayaman sila kaysa sa amin at marami silang kilala. Nandito naman si Lee para tulungan ako sa pagtakas dito sa bahay na ito. Ang kailangan ko lang ay tawagan si Luke. May girlfriend na kaya siya ngayon? Masaya na kaya siya ngayon? Tanong ko sa aking isip. Naputo lang iniisip ko nang may kumatok sa pinto. Kaya dali-dali ko itong binuksan. Hugasan mo na yung mga pinagkainan namin ha. Sabi ni Zeke at tinalikuran ako. Nakita ko pa ito kung paano niya alagaan ang girlfriend niya. Kung paano niya ito itinuring na prinsesa. Ang sakit sa aking kalooban. Nagsimula na akong kumain. Pagkatapos na hinugasan ko na ang pinagkainan nila. Kasali na rin ang sa akin. Pagkatapos na sinigurado kong tulog na sila. Gusto kong makausap si Luke. Pumunta ako sa kwarto ni Zeke at nilapit ang tenga ko doon sa pintuan. Doon ko na siguradong tulog na sila ng bahagya nakabukas ang pinto. At nakita ko silang magkayakap habang mahimbing na natutulog. Ang sakit sa aking kalooban kaya dali-dali akong bumaba at pumasok sa kwarto ko. Pinakalma ko muna ang aking sarili bago kinuha ang cellphone sa lalagyan ko ng damit. Pagkatapos noon ay tinawagan ko si Luke. Nung una hindi niya ito sinagot. Nang pangalawa na niya ito ay sinagot. Hello? Gusto kong umiyak. 2 taon na ang nagdaan at ngayon ko lang ulit narinig ang boses niya. Hello? Pag-uulit nito. Napansin siguro niyang hindi nagsasalita ang kabilang linya. Hello? Nauutal kong sagot. Hello, Terry? Pasigaw nitong tanong. Napangiti ako. 2 taon na ang nagdaan pero hindi pa rin pala niya nakakalimutan ang aking boses. Luke? Tawag ko dito. Uy, Terry, bakit ngayon ka lang tumawag, ha? Nag-aalala na ako sa iyo. Alam mo ba yun? Ano kasi, Luke, ang haba ng istorya.
Then, paiksiin mo, Terry. Ano ba nangyayari? May hinahon nitong sabi. Ano kasi, Luke, naging isang katulong ako dito sa bahay. Hindi ko magawang makatakas eh. Lalong-lalo na, bantay sarado ako dito. Wala akong cellphone simula nung kinasal ako. Hindi na rin ako nakakalabas ng bahay. Naiiyak kong sabi. Terry, tutulungan kita. Sabihin mo sa akin kung nasaan ka. Tanong nito. Luke, tatawagan na lang kita kung kailangan ko na talaga ng tulong mo ha. Saka itong cellphone na to ay bigay sa akin ni Ursa. Ha? Paano niya naibigay sa'yo? Ano kasi may bodyguard siyang pinapasok dito sa amin. Saka hindi naman yun napansin ng guard dito, saka nito binigay ang cellphone sa akin. Saka Luke, tandaan mo ha, bawal kang tumawag. Ako lang ang tatawag sa'yo ha, okay? Napabuntong hininga pa ito. O sige, hihintayin ko na lang ang tawag mo ha. Okay, salamat. Sambit ko naman. Terry. Oh, tanong ko naman. Miss na kita. Nabigla ako sa sinabi niya, kaya hindi agad ako nakasagot. Namimiss na rin kita, Luke. Basta pag may nangyari sa'yo hindi maganda, tawagan mo agad ako ha. Oh, Luke, saan ka na ba ngayon? Andito ako sa Canada, Terry. Ha? Anong ginagawa mo dyan? Simula kasi nung iniwan mo ko, pinapunta ko ni Papa ng Canada para doon ay pagpatuloy ang pag-aaral ko. Saka ngayon ako nang may-ari ng kumpanya ng lolo ko. Sabi pa nito. Biglang nanumbalik ang alaala ko nung kami pa ni Luke. Napangiti na lang ako. Ang dami pala nagbago. Naging CEO na siya. Sabi ko sa aking sarili, ang laki na pala na pinagbago mo, no? Tanong ko pa, pinagsikapan ko eh. Ang saya ko kasi naabot mo na yung pangarap mo na maging isang CEO ng kumpanya. Nangingiting sabi ko. Ha? Talaga, Terry? Oo. Diba sabi ko sa'yo, naalala mo, babawiin kita? Sabi ni Luke, biglang tumibok ang aking puso sa sinabi niya. Di pa pala niya yun nakakalimutan. Oo, naalala ko. Sagot ko naman. Tutuparin ko din yun, Terry. Tutuparin ko din yun. Itutuloy ang susunod na kabanata.